Ako nga pala si Jojo. Mahilig talaga akong uminom, lalo na kapag Sabado ng gabi. Pero itong kwento ko, ito yung unang beses na naisip kong itigil yung pag-inom sa liblib na lugar. Gabi yon, nang nagyaya si Pabs at Tonton na sa lumang bakanteng lote kami magkita. Dating may bahay doon, pero nasunog years ago. Matagal nang iniwan, puro damo at malalaking puno na lang ang nandun. Pero doon kami sanay tumambay kasi walang istorbo at sobrang tahimik. Pagdating namin, madilim pero maliwanag ang buwan. Naglatag kami ng karton, inilagay yung gin at mga pulutan. Chill lang sa una, tawanan, kwentuhan, mga hiritan tungkol sa trabaho. Pero may napansin ako agad. Yung hangin, ang weird. Hindi malamig pero parang mabigat sa dibdib. Tapos may amoy na parang sunog na kahoy kahit walang nagsisiga. Sinabi ko pa, "Pre, naamoy nyo ba to? Parang sunog ah." Sabi ni Pabs, "Doon siguro sa malayo. Huwag ka na mag-isip, inom na." Pero habang tumatagal, lumalakas yung amoy. Parang papalapit ng papalapit. Habang nagkukwentuhan kami, biglang may narinig akong pagtik-tik mula sa gilid ng bakod. Akala ko pusa. Hindi ko napansin pero lumalakas at parang papalapit. Si Tonton yung unang tumigil magsalita. Napansin ko, nakatingin siya sa likod ko. Tapos hindi na kumukurap. Sabi ko, "Ton, ayos ka lang?" Hindi siya sumagot. Nanginginig siya. Parang may ibang naririnig. Tapos ayun, sabay-sabay naming narinig. Mahina, parang hinihingal. Pero hindi hangin, hindi hayop. Tao. Nilingon namin yung likod. Pero walang tao. Kahit anino, wala rin. Pero yung damo sa may gilid, gumagalaw mag-isa. Parang may nakatayo doon na hindi namin nakikita. Tapos yung amoy sunog, lalong lumakas. Parang nasa mismong tabi na namin yung pinanggagalingan. Si Tonton, nanginginig na yung boses. "Mga pre, may nakatayo dun sa may puno." Hindi kami agad gumalaw. Hindi rin kami nagbibiro. Lasing kami pero hindi ganun kalasing para mag-hallucinate. Pagtingin namin sa direksyon na sinasabi niya, may nakita akong anino, mahaba at hindi dumidikit sa lupa. Nakatayo lang sa ilalim ng akasya, parang nakasilip. Wala nakapagsalita sa amin ni isa, pero ramdam ko na yung sobrang bigat sa hangin, parang humihigop ng paghinga. At doon nagsimula, yung kaba na parang may gusto na talagang magpakita. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nakatitig sa aninong nakatayo sa ilalim na akasya. Pero sa bawat segundo, parang lumalapit siya nang hindi gumagalaw. Yung bigat sa hangin, parang hinahawakan yung dibdib ko. Ramdam ko na nanginginig na ang kamay ko kahit mainit pa yung alak. Bigla na lang, may malaking sanga ng puno na bumagsak sa lupa. Malapit mismo sa amin. Pero hindi yun basta nahulog. Yung loob ng sanga, itim, sunog, parang sinunog. Si Pabs ang unang nagsalita. "Takbo na!" Paglingon ko ulit sa puno, yung anino, wala na. Pero sa may gilid ng bakod, may sumulpot na hugis tao. Sobrang itim, parang tadtad ng abo. Hindi ko makita yung muka pero may dalawang bilog na pulang parang baga ng uling. At ang pinaka nakakatakot, pababa siyang gumagapang sa bakod. Nakayuko, durog ang katawan. Nataranta kami. Tumakbo kami palabas ng lote kahit madilim at puro damo. Ramdam ko yung mga sanga na sumasabit sa akin pero wala akong pakialam, basta makalayo kami. Pero habang tumatakbo kami, yung tunog bumibilis. Tapos may humabol na amoy sunog.
Yung tipong parang humahalo sa hangin na nilalanghap ko. Pagdating namin sa kalsada, huminto na kami. Hingal, pawis, yung dibdib ko parang sasabog. Si Tonton umiiyak na. Si Pabs naman nakaluhod sa gilid ng daan, nangangatog. Sabi ko, "Pre, nakita niyo yun, di ba?" Wala ni isa ang sumagot, pero kitang-kita ko sa mukha nila, oo. Kinabukasan, binalikan namin ang bakanting lote. Hindi para tumambay, kundi para kunin yung naiwan naming gamit. Pero pagdating namin doon, halos sabay-sabay kaming napaatras. Yung lugar kung saan kami umupo, sunog. Parang may bilog na uling sa lupa. As in mismong paligid lang ng pwesto namin ang tinamaan. Yung sanga na bumagsak kagabi, totally sunog. Abong-abo na lang. At yung acacia tree, may bahagi na itim. Parang may kamay na humawak at nagmarka. May lumapit na matandang babae na nakatira malapit sa lote. Tapos sabi niya, "Huwag kayong tatambay dito. Yung bahay na nasunog dati, may hindi nakaalis, lalaki. Naghahanap pa rin daw ng mga kasama tuwing gabi. Yung amoy sunog, pag naamoy mo yon, ibig sabihin, malapit na siya." Napatingin kami sa isa't isa. Eksaktong-eksakto sa naramdaman namin. Pero simula nun, Sir Dave, hindi na ako uminom sa mga liblib na lugar. Ako si Kaloy. At ang kwentong to, ito yung gabi na hindi ko malimutan kahit pilitin ko. Hindi ko akalain na may kainuman kaming patay na pala. Biyernes ng gabi, nagyaya sina Enan, Mako at Jeff na mag-inuman sa lumang kubo sa gilid ng ilog. Doon kami palagi, malamig ang hangin, walang istorbo at walang dumadaan pag madaling araw. Pero may kulang nung gabing yun. Si Leo, tropa naming pinakang makulit, pinakamaingay at laging huling umuuwi. Hindi sumasagot sa GC buong araw, hindi rin matawagan. Sabi pa nga ni Jeff, "Baka antok lang yan, mamaya darating yun." Mga 9 PM, habang nagsisimula kaming uminom, may papalapit na yabag. Mabagal, parang pagod. Pagtingin namin, si Leo, medyo maputla pero nakangiti naman. Sabi niya, "Mga gago, hindi niyo ako hinintay." Tawanan kami. Normal lang. Naglatag siya ng upuan at nakisabay agad sa tagay. Pero may napansin akong kakaiba. Habang tumatagal ang inuman, hindi na uubos yung shot niya kahit ilang tagay. Hindi nag-iiba yung itsura niya. Hindi siya nangangamoy alak. At ang lamig niya literal. Tinanong ko pa nga, "Tol, nilagnat ka?" Pero ngumiti lang siya. "Okay lang ako. Mamaya kwento ko sa inyo." Hindi ko na pinansin. Akala ko pagod lang siya. Pero nung bandang 11:00, bigla siyang tumahimik. Nakatingin lang sa ilog na parang may tinitignan sa dilim. Sabi ni Mako, "Leo, ayos ka lang?" Ngumiti siya. Pero yung ngiting yun, hindi normal. Malungkot. Parang may problema. Tapos ang sabi niya, "Last tagay ko na to." Hindi namin alam kung bakit niya sinabi yon. Nagkatinginan kaming apat. Nag-toast kami. Tawanan, asaran. Pero si Leo, mas lalo pang nanahimik. Mga 12:30 AM, nagkayayaan ng umuwi. Isa-isa kaming tumayo. Si Leo, nauna pa nga maglakad. Nasa unahan siya. Kami nasa likod paakyat ng daan. Pero pagdating namin sa kanto, wala na siya. As in bigla na lang nawala. "Ay tang ina, ang bilis umuwi ah," sabi ni Enan. Pero yung kaba ko, hindi mawala. Hindi normal yung pagkawala niya.
Walang tunog. Walang kahit anong sinyalis na tumakbo or naglakad siya. Pag uwi ko sa bahay mga 1:10 AM, nag-chat si Jeff sa GC. Ang sabi niya, "Mga tol, nakita niyo ba yung post sa barangay page?" Pinindot ko agad at doon ako kinilabutan. May naaksidente sa highway kanina, 6:40 PM. Nabangga ng truck, patay on the spot. Ang pangalan, Leo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Tinawagan ko si Enan. Sumagot siya agad pero umiiyak na. "Kaloy, paano nangyari yun? Kainuman natin si Leo kanina. Tapos, ang sabi sa balita, patay na siya ng 6:40 PM. Hindi ako nakasagot. Yung utak ko nabablangko. Tapos bigla ko naalala yung malamig na katawan niya. Yung hindi pag-ubos ng tagay. Yung pagkatitig niya sa ilog. Yung last tagay niya. At yung biglang pagkawala niya. Kinabahan ako. Kasi may isa akong napansin bago kami umalis sa kubo. Naiwan niya yung baso at may marka ng kamay na parang abo. Kinabukasan, pumunta kami sa burol. Pagpasok ko, halos sumikip yung dibdib ko. Nandun si Leo, nakahiga sa kabaong, putok ang labi, may pasa sa liig. Yung mukha niya na nakita ko nung nag-inuman kami, ganon na ganon, walang nagbago, nakapikit lang. Si Tita Lita, nanay ni Leo, lumapit sa amin. Ang sabi niya, "Kagabi daw, may nagsabi sa akin nakita nila si Leo sa may ilog. Pero imposibleng totoo kasi nasa morgue na siya noon." Doon ako napaupo, hindi ko na kinaya. At nung gabing yun, bago ako matulog, narinig ko sa labas ng bahay namin, "Kaloy, last tagay ko to." Mahina, pamilyar, pero alam kong boses ni Leo. Simula nun kapag kumpleto kaming tropa, lagi kaming may iniiwan na isang extra shot glass sa mesa. Hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil para kay Leo. Yung tropa naming minahal kami ng sobra at bumalik para magpaalam sa huling pagkakataon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lance. At ito ang ikukwento ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung malas lang kami o sadyang tinarget kami nung gabing yon. Bagong salta ako sa isang sityo sa medyo liblib na parte ng Cavite. Tahimik, puro puno at iilan lang ang bahay. Para makihalubilo sa mga tao rito, madalas kaming umiinom sa open area malapit sa basketball court. Doon ko nakilala sina Paulo, JR at Mark. Mga tambay pero mababait. Isang gabi, habang umiinom kami, napansin namin na may bagong lipat na lalaki sa tapat ng court. Mga 40 plus siguro. Medyo payat, maitim ang balat at sobrang tahimik. Wala pa nakakakilala sa kanya. Habang umiinom kami, bigla siyang lumapit. May dala siyang 2 plato. Sabi niya, "Mga tol, pakisama lang. Bago lang ako dito. Pulutan oh." Paglapag niya ng mga plato, naamoy ko agad. Malansang amoy pero hindi kami nagreklamo. Nagpasalamat kami syempre. Yung unang plato, pritong karne na di ko ma-identify kung ano. Yung pangalawa, parang dinuguan pero mas malapot at halos kulay itim na putik. Si Paulo ang unang kumuha, sumunod si JR. Ako, nag-alinlangan. Hindi ko malaman kung bakit pero ang bigat ng pakiramdam ko nung gabing yon. Habang kumakain sila, napansin ko si Paulo, parang namumutla. Si JR, hindi mapakali. Pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Sabi ko, "Mga pre, ayos lang kayo?" Hindi sila sumagot. Nakatingin lang sila sa pulutan.
hawak-hawak yung tinidor pero parang nanghihina. Maya-maya, yung bagong lipat, nakatayo lang sa gilid, nakangiti. Yung ngiti niya, hindi normal. Pati yung mata niya, halatang sabik na sabik sa kung anong pwedeng mangyari. Sabi niya, "Kain lang kayo para lumakas kayo." Biglang tumayo si Paulo. "Pre, dizzy ako. Parang umiikot yung paningin ko." Si JR sumuka, pero ang nilabas niya, itim. Parang yung laman ng pangalawang plato. Bigla kaming natahimik lahat. Nang tumingin kami pabalik sa bagong lipat, wala na siya. Naglaho. Naiwan lang yung pulutan at yung amoy na parang dugo at panis na karne. Si Mark hindi kumain kahit konti. Umalis agad. Ako naman, tinulungan kong paupuin sina Paulo at JR. Pero si Paulo, tumayo bigla at tumakbo palayo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Kinabukasan, nahanap siyang nakabigti sa puno malapit sa ilog. Ang sabi ng nakakita, nakanganga siya. Parang may sinusubukan siyang iluwa pero wala. Si JR naman, iba na. Nanginginig at ayaw nang lumabas ng bahay paggabi. Hindi raw niya maalala lahat, pero ang sigurado niya, hindi tao yung nagbigay ng pulutan. Tapos yung matandang lalaki, hindi na namin nakita. Ako si Amiel, at hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko malilimutan ang nangyari sa akin sa isang baryo sa Laguna. Dumayo ako doon dahil sa piyesta. Sabi ng kaibigan ko, "Tol, masarap ang pagkain doon, tapos buong gabi ang sayawan." Di na ako nagdalawang isip. Pagdating ko sa lugar, ang daming ilaw, banderita sa kalsada, tunog ng video okay, at syempre, inuman sa bawat kanto. Sumama ako sa mga tropa ng tropa ko. Mga hindi ko kilala pero mababait. At ayun, tagay dito, tagay doon. Hindi ko namalaya ng oras. Nalasing na ako. Yung tipong umiikot ang paligid at kahit anong pilit kong tumayo ng diretsyo, parang may alon sa paa ko. Niyaya pa nila ako ng isa pang tagay. Pero sabi ko, "Mga tol, uuwi na ako. Baka sumuka pa ako dito." Tawanan sila, pero pinayagan din naman ako. Naglakad ako pa uwi sa madilim na bahagi ng kalsada. Tanging ilaw lang ng buwan at ilang poste na halos sablay na ambuga ng ilaw ang nandun. Doon nagsimulang mawala ang saya. Pagdating ko sa likuang may malaking puno, parang biglang lumamig ang hangin. Yung tipong kahit lasing ako, ramdam ko. Tumingin ako sandali. May narinig akong pagaspas, tapos kaluskos, tapos yung tunog ng mabibigat na yabag, papalapit. Akala ko, baka lang o kabayo. Pero biglang sumulpot mula sa gilid ng puno, ang isang nilalang na hindi ko inakalang totoo. Tikbalang, matangkad, mahaba ang paa, balyangkinita ng katawan. Pero ang ulo ng kabayo na may pulang matang nagliliwanag. Ang hininga niya parang nagiinit at umuusok. Parang nagulat din siya nang makita ako. Tumingin siya diretso sa akin. At doon, nawala ang kalasingan ko. Literal, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumalikod ako at tumakbo ng ubod ng bilis. Pero narinig ko sa likod ko ang pagtaktak na parang paa ng kabayo na humahabol. At bawat takbang niya, parang lumalapit siya kahit gaano pa ako kabilis. Hindi ako lumingon, hindi ko kinaya. May humahabol sa akin at ramdam ko ang pag-uga ng lupa. Nang malapit na ako sa baryo, bigla siyang huminto. Narinig ko yung malalim niyang hininga, parang galit.
tapos bigla nawala. Pagdating ko sa bahay ng kaibigan ko, halos hindi na ako mapagsalita. Nanginginig yung tuhod ko at bigla kong pinasok ng hilo at pagod. Tinignan niya ako at nagsabing, "Tol, ano nangyari sa'yo? Para bang nakakita ka ng multo?" Ang sagot ko lang, "Mas malala pa." Kinabukasan, kwento ko sa mga matatanda sa baryo. Sabi nila, "Ay oo, huwag kang dumaan dyan pag piyesta. Doon nagpapakita ang tikbalang kapag maraming lasing. Madalas may nauuto at naliligaw." Tinanong ko kung may nakahuli o nakasaksi na ba ng ganon. Ngumiti lang sila, parang sanay na. "Marami na nakakita dyan." Hanggang ngayon, tuwing may piyesta at may inuman, iniiwasan ko na talagang umuwi ng mag-isa. Lalo na kung may malaking puno sa daan. Sa Japan, may isang kagubatang tinaguriang Okigahara o mas kilala bilang Suicide Forest. Matatagpuan ito sa paahan ng Mount Fuji, isang napakalawak at makapal na gubat na halos hindi natatagos ng liwanag. Kilala ito bilang lugar na dinarayo ng mga taong nawala ng pag-asa, kaya't libo-libo na ang naitalang nagpakamatay dito. Dahil dito, nagsulputan ng mga kwento at urban legend, mga yure o ligaw na kaluluwa na gumagala sa paligid, mga bulong na maririnig kahit nag-iisa ka, at ang sinasabing kakayahan ng gubat na iligaw ang sino mang papasok dito. Ako si David, isang simpleng Pinoy na nagbakasyon sa Japan. Wala naman talaga sa plano ko ang pumunta sa Okigahara, pero dahil sa dami ng videos at artikulo na nakita ko tungkol dito, naisip kong subukan. Hindi bilang thrill seeker, kundi dahil curious ako kung totoo ba ang mga kwento. Nang makarating ako sa paahan ng gubat, bumungad agad ang mga signboard na may nakasulat na, "Isipin mo ang iyong pamilya, huwag mong tapusin ang iyong buhay mag-isa." Kinilabutan ako. Iba ang pakiramdam ng lugar. Sobrang tahimik. Halos wala kang maririnig na huni ng ibon. Habang naglalakad ako sa trail, napansin ko ang mga tali at makukulay na tape na nakatali sa mga puno. Akala ko nung una ay guide lang ng mga hiker, pero sabi ng guidebook na dala ko, yun daw ay ginamit ng mga pumasok para hindi maligaw. Nakakakilabot lang isipin na hindi lahat ng gumamit ng tali ay nakalabas pa ng buhay. Habang lumalalim ako, unti-unti kong nararamdaman na parang may mga matang nakamasid. Minsan, tila may mahinang bulong na dumadampi sa hangin. Mahirap intindihin pero malinaw ang pakiramdam. Parang tinatawag ako na pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng gubat. At bago ko namalayan, wala na ako sa main trail. Hindi ko maalala kung kailan ako lumihis. Basta, bigla na lang akong nasa gitna ng mas makapal at mas madilim na bahagi ng kagubatan. Doon nagsimula ang bigat ng pakiramdam. Parang may humahabol, pero sa tuwing lilingon ako, wala naman akong makikita. Hindi ko alam kung paano ako napalayo sa trail. Isang iglap lang, nasa gitna na ako ng kagubatan na halos hindi na natatamaan ng liwanag. Sa bawat takbang, mas lalo akong natatabunan ng katahimikan. Isang uri ng katahimikang hindi nakakapayapa, kundi nakakapanginig. Parang sinadya ng gubat na lamunin ako. Huminto ako sandali. Sinubukan kong bumalik sa dinaanan ko. Pero kahit saan ako lumingon, pare-pareho lang ang itsura. Puno, ugat, at makakapal na dahon. Wala akong makita ni kahit anong sign na may ibang dumaan doon. Doon ko narinig ang unang bulong.
Mahina lang, parang hininga na dumampi sa tenga ko. Kokoniite. Nanindig ang balahibo ko. Akala ko may tao. Baka may kapwa hiker. Pero nang sumigaw ako ng "Hello?" Walang sumagot. Tanging echo lang ang bumalik. At kasabay noon ay parang biglang dumami ang bulong sa paligid. Mga salita na hindi ko maintindihan. Pabilis ng pabilis, palapit ng palapit. Napasandal ako sa puno. Pilit na iniisip na baka guni-guni lang. Pero sa gilid ng paningin ko, may gumagalaw. Anino. Mabilis, dumadaan sa pagitan ng mga puno. Humigpit ang hawak ko sa backpack ko at nagdesisyong tumakbo pa atras. Pero habang tumatakbo ako, napansin kong hindi ako nakakalayo. Parang umiikot lang sa parehong lugar. Hanggang sa mapansin ko ang isang pulang tali na nakatali sa puno. Sinundan ko ito, umaasang makalabas. Pero sa dulo ng tali, hindi daan ang bumungad, kundi isang luma at halos nabubulok na tent. May nakakalat na gamit, damit, lata ng pagkain at isang pares ng sapatos na nakakalat na para bang iniwan ng may-ari. At sa loob ng tent, may nakasabit na lubid. Umakbang ako pa atras, pero bigla akong narinig ang tunog ng pagaspas. Parang may nakabitin. Pag-angat ng tingin ko, may nakita akong anyo. Isang katawan na nakalaylay mula sa sanga. Marahan ang pag-ugoy. Pero nang titigan ko, wala siyang mukha. Puti lang na balat na parang pinunasan. Natigilan ako. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa bumukas ang bibig ng nilalang na yun. Isang itim na butas. At mula roon, narinig ko ulit ang mga bulong. Ngayon, mas malinaw na. Tatagalogin ko na lang po. Sumama ka na. Wala ka ng saysay. Napatakbo ako. Hindi ko na alam kung saan. Ang mga anino, sabay kong kumikilos. Ang mga puno, parang lalo pang dumikit sa isa't isa. Sinasara ang daan. At habang humahabol ang hininga ko, doon ko napansin, hindi na ako nag-iisa. May mga paa na akong naririnig, sabay sa bawat hakbang ko. Pero tuwing lilingon ako, wala akong nakikita. Hanggang sa tuluyan akong matumba. At sa sahig ng kagubatan, doon ko nakitang nakapalibot sa akin ang mga aninong walang muka. Unti-unti silang lumalapit, marahan, tila sinisira ang aking katinuan. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas. Basta ang huling naalala ko, tumakbo ko ng walang direksyon. Halos mabaliw na sa mga bulong at aninong nakapaligid. Parang ilang oras akong naglakad, pero bigla na lang ako natigilan nang makita ko ang liwanag, ang dulo ng trail. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Doon ko na lang napansin na pawis na ako, hingal na hingal, at nanginginig ang buong katawan. Ang paligid ay tahimik pa rin, pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ako nasa gitna ng impyerno ng mga puno. Nang makalabas ako sa mismong pasukan ng gubat, muntik akong mapaupo sa lupa sa sobrang pagod. Sa gilid, nakita ko ang signage na kanina ko lang nadaanan. Isipin mo ang iyong pamilya. Ikaw ay may karapatang mabuhay. Pero ngayon, ibang bigat ang dala ng mga salitang yon. Para silang boses na bumabalik sa isip ko na para bang sinasabi, maswerte ka, buhay ka pa. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nawala sa loob. Maaaring ilang oras o baka mas mahaba pa. Pero isang bagay ang sigurado. Kung hindi ako agad nakakita ng daan palabas, baka isa na lang ako sa mga kwento na dinadagdag sa kasaysayan ng Okigahara. Habang papalayo ako, hindi ko maiwasang lingunin ulit ang gubat, ang mga puno,
Tila nakatingin, tahimik lang, pero puno ng lihim. Para bang inaanyayahan pa rin akong bumalik. Pero isang bagay ang alam ko sa sarili ko. Hindi na, at kailanman ay hindi ko nababalikan ng lugar na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.